Okay, good day guys. So ito na yung ating system. So ipapaliwanag ko lang yung functional ng device and kung ano yung mga modules na ginamit. Okay po. So first, we use yung power supply. So ito yung 12 volts 5 amperes. So ayun po. Ito yung power niya. This is the DC to DC step down voltage regulator. So, ginamit natin to is para may step down yung voltage and para ma-power si Arduino. Okay? So, next. This is the GSM module. So, ito yung module na kung saan ito yung mag-detect sa ating cellphone. Okay? Next, si DS3231 RTC module. So, ito naman yung clock o yung orasan ng ating system. So, ayan po. Diyan tayo nakuha ng date and time. Okay, nga pala guys, si GSM is merong antenna. So, ito yon. So, pag po wala ito is, syempre walang signal yung GSM. So, by the way, para malaman natin is kung connected yung GSM sa network, is dapat blinking nitong LED every 3 seconds. So, ayun. Blinking red. Ngayon, pag ang GSM module natin is blinking every second, ibig sabihin is wala siyang makuhang signal. Pero pag ganyan ang response ng LED, ibig sabihin connected siya sa network. Okay? So, pagdating sa inyo nitong system, palitan nyo na lang yung SIM card or tatanggalin ko kasi ito yung akin. Lagyan nyo na lang. So, lalagyan ko na lang ng instruction kung paano siya lagyan. So, ipe-press nyo lang naman to ipe-press nyo lang yung SIM card. Next module is yung Arduino Mega. So, ito po yung, dito tayo nag-upload ng program. So, ito yung nag-serve as the brain of the device. So, ito yung ating microcontroller unit. So, siya yung responsible para sa lahat ng operations and whatever task na kailangan gawin ng device. Last is the DO sensor. So, ito yon. Ito yung TIG212K na sensor. Okay po. So, meron siyang driver. So, ito po from DF Robot. So, ito naman yung nagko-convert ng signal papunta doon sa microcontroller. So, yun ang sequence. Okay. So, for testing purpose, di ba, syempre, originally, ang ginagawa nito is, every day, kukuha siya ng data. So, hindi naman natin siya matetest agad ng 1 month. So, ang ginawa ko for testing purpose is, every minute, kukuha siya ng data. So, minute 1, minute 2 hanggang minute 31. So, once na naka 31 na siya is magsasend siya ng average data. So, ginawa lang natin to for testing purpose. Pero kapag natapos na yung testing is ibabalik na natin siya sa original code na everyday siya kukuha ng data. Then, first day of the next month is dun siya magsasend ng report for the previous month. Okay. So, isa-set ko lang yung time dito sa program. Okay, so sinet ko lang yung program na na naka April 1. So para mag-send siya ng report ng March. So upload na natin. So ito nga pala guys is serial monitor. Ginagamit ko lang ito pang debug para makita kung ano nangyayari sa ating system. Okay, so silipin natin. Okay. Ito nga pala is daily value. So ito yung araw-araw kukuha siya ng data rito.
Tapos isi-save niya. So ngayon for testing, every minute lalagyan natin to. Tapos pag naka 31 na siya is magsisend siya ng update sa user. So yun lang naman po yun. So ngayon, hintay natin. Okay. So since so ayun, sinet ko lang yung oras ng para kumbaga yung 1, yun yung day 1. Pero ngayon minute yon. So since meron ng 1, so yun yung day 1 is nagkaroon na siya ng 7.28 value. Okay? So every minute kukuha yan. Check natin pag nagkaroon na ng 2. Okay. So, ayun. 2. So, ayun. Meron ng pangalawang value. Okay po. So, ikakat ko muna itong video kasi syempre, it's 31 minutes para maghintay. So, before siya mag-send ng message is babalik uli ako dito sa video para ma-videohan natin kung paano gumagana yung sending ng report sa user. Okay. So, iwanan ko muna ito ng nakaganyan. So by the way, I use mineral water muna for testing. Okay. Cut ko muna ito.